Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara didto sa tabok sa lanaw ug gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug pintas kaayo. Ug kay gikahadlukan man sila, walay nangahas sa pag-agi niadtong dalana. Ug misinggit sila, "Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pag sakit kanamo bisag dili pa panahon?" Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus. "Kung abugon mo kami, pasudla kami nianang panon sa mga baboy." "Hala, panulod kamo," miingon si Jesus. Og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanang tao niadtong lungsura aron pagsugat kang Hesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangamoyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, "Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios." Kining taong matarong, mudawat sad og taong matarong. Ang taong dautan, mudawat sad sa taong dautan, unya musalikway sa taong matarong. Lingay mong tupad, ina kinsay dawato nimo, ang buangon o ang matarong. Si Jesus, taong matarong. Unya, kay matarong man siya, dili makaatubang niya ang yawa. Mautong kaya niyang hinginlan ang yawa. Dunay mga tao nga gitawag og mga dautan tungod kay giyawaan. Unya, kay giyawaan man sila, misugat sila ni Jesus. Kuano kanang murag kani diay taong giyawaan musugat sa Dios Ginoo, muna dili tanan nga mosimba matarong, naa sa ni simba nga giyawaan. Kay musugat man di ang giyawaan sa Ginoo niya, mga istorya pag yun. Singgit ko sila, "Anak sa Dios," kailasan silang Hesus. "Unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon?" Kay bawo gyud ang mga yawa no nga sakiton sila sa Ginoo. Niya ang Ginoo nga nasayod sa kinaiya yawa nga mga buangon gyud, iyang gi tagaan sila higayon nga mo request unsay ilang sunod buhaton. Unsa may gibuhat si yawa, siya imo man gid ming papahawaon aning duha ka tawo, patabuka laming adto pabalhin nami anang mga baboy. Kani sa dayang yawa no, kun musod sila nato, mananghid sa tingali nas Ginoo, kay bisan gani ni sud sila sa baboy, nananghid mas Ginoo. Nya gitugutan sa Ginoo, sige, panulod mo dito.
Yan, isod dayon ang yawa, og ilang gi dala ang mga baboy nga tumuambak sa linaw og namatay. Ang mga baboy. Nahibaw na ba si Jesus nga mao to'y mahitabo sa mga baboy? Nahibaw na siya. Nganong iya mang gitugot nga mamatay ang baboy? Aron maluwas ang duha ka mga giyawaan nga tao. Importante kay sa Ginoo ang tao kaysa hayop. Importante kay sa Ginoo ang tao kaysa butang niining kalibutan. Lingian sa imong tupad, may importante nimo ang tao o ang imong balay. Na usahay ra ba kasab-an nimo ang tao tungod sa imong balay, labi nagmaghugaw-hugaw, hapak yun. Ana, dako jud value ang tao kaysa butang o sa hayop. Diri sa unang pagbasa, ang mga taong nahigugmas mga gitawag ang mga Diyos-Diyos, nahigugmas kwarta, nahigugmas ilang mga bahandi o ilang mga kabtangan, gikasilagan sa Ginoo. Nang diri niingon gyud ang Ginoo diri nga paningkamot kamo pagbuhat og matarong dili sa dautan aron mabuhi kamo. Niingon pa yung Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista. Hapit na ba itong pista da? Peligro ka ini. Gidumtan ko ang inyong mga pista. Nganong gidumtan mas Ginoo ang mga pista? Kaya usahay manggod saan magpista ta, santos atong gipistahan, pero ang kalihukan may pagkayawanon. Sama anang magkalingawan o niya ang kalingawan kanang hapit na lang maghubo ng kuntis-kuntiso na mga gwapa-gwapa niya suluban anang naanggagmay na lang igtabon. Nambot na lipay bakang Ginoo na. Lipay wasan mo ni apel ana mo pakpak ra ba sa mausahay hasta pari adto pas taliwa pa dir usa kas mga judges hasta ninduta ra bag mga pinasuhan usahay sad kanasan sa ito ka na kanang matsu-matsu matsu-gay nga laway sa kay mga aksyon awan lipay ang Ginoo na pasigwa mo nang di siya malipay sa itong mga pista usahay kanang tari tari, tigbakay adto mga tao tari porti daghana way mo simba hapit pero dito sa tarian buot motor sige sugal lipay kang Ginoo na pangutan-ala niya ang Ginoo mao na magbantay ta kay naatay mga kalihukan sa simbahan nga di nakahimot as Ginoo wala nako kahimot ang inyong mga pangilin sa dihang dadan ako ninyo halad aron sunogon og mga halad nga pagkaon dili ko kinidawaton. Musta kaning atong halad dinhi kanang kolekta gidawat baka na sa Ginoo no? Di gid niya dawaton ang halad sa taong dautan. Og kinsa ning taong dautan kanang mas gihigugma niya ang mga butang og mga dungog aning kalibutana kaysa tao. Ikaduha, diri sa atong ebanghelyo, si Jesus gisalikway sa mga tao. Giingnan siya sa mga tao katong tag-iya siguro ni baboy or nakahibaw ni sila nga porting daghanang patayng baboy kay naay Jesus nga ni abog-abog sa mga yawa. Ang mga tao nahadlok ug niingon sila ni Jesus nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ako ug ako'y mo analyze murag human ang mga yawa ba nisod ngadto sa baboy murag pagkamatay sa baboy nitabok ang yawa sa mga tag-iyas baboy. Nya ang mga tag-iyas baboy maunay ni hingilin ni Jesus. Di man kahingilin ang yawa ni Jesus. Ang mga tao mao'y nihingilin ni Jesus. Perting luoya. Nganong nihingilin sila ni Jesus?
nahadlok sila nga daghan pa unyang mamatay nga mga baboy. Kamo, unsa may inyong palabihon nga mamatay ang inyong mga baboy o ang inyong mga iro, inyong mga iring, inyong mga kaning hiniktan, unya mabuhi ang inyong silingan? Hay may inyong palabihon ana. Nanglitan inyong silingan, nangawat sa inyong hiniktan o nangawat sa inyong baboy nga nasakpan nimo, unsa man? Imong ipapriso ang kawatan o imong ihatag ang baboy magikawat? Usahay ra ba kulatahon maayo kulatahon ana. Ningon ra bas Kristo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Hasta ninduta ng pagkasultiha. Nga naman, importante lagi ang tao kaysa butang. Hasta gani ang atong kaugalingon, di naman gani himuong importante ni Jesus, basta ang imo ng silingan ang nanginahanglan. Munang niingon siya, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Ayaw yung baos. Nya kung ang imong silingan manghulam nimo, ayaw na pangayo og bayad. Pag kaninduta na. Huna-huna ako no ninyo og makaya ba na? Makaya dili. Kanang niingong lisod, gisudla na nasiyawa. Unya, ang ato mga politicians, yung huna ako no kon ilang sundon si Jesus, nga di na gid sila maghuna-huna silang kaugalingon. Ang ilang huna-hunaon ang katawhan gyud nga Pilipinhon. Di na sila maghuna-huna sa ilang future, ang ilang salapi, ang ilang mga balay, ang ilang mga mansions, ilang mga sakyanan, ila na nang ipamaligya. Unya itabang nila sa mga kabos nato diri, ipahimo nila mga classroom sa eskwelahan, ipatukod nila mga balay sa mga way balay. Nya ang ilang mga desisyon mao ang paghimog tabang sa mga mangingisda, mananagat, mga drivers. Nya maghimo sila mga infrastructures, mga buildings para sa business establishments, mga factories para ang atong mga unemployed nga mga kauban din his nasod nga nag-standby in town karon, ma-employ sila. Una-una ako noon sa mahitabo tong nasod. Nindot o bati? Igo na lang tingitang mudamgo sa pagkakaroon. Manindog na ta. Mga igsoon, pinaagi sa Ebanghelyo si Jesus nagpahinomdom kanato sa iyang gahom o sa iyang gugma alang sa tao. Masaligon kitang muingon, makagagahom nga amahan, panalangini kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya. Ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga huna-hunang dautan? Hain may sayon
ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon ba bangon og lakat? Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Og mibangon ang paralitiko og mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini nangahadlok sila o gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, dili sila makadawat o wasad sila motuo nga si Jesus makahimo pagpasaylo og mga sala. Kay ang ilang gituhuan man God nga ang Ginoo ra gyud maoy makapasaylo sa mga sala. Ngunang tungod aning maong pangunahuna, wa nila dawata pag-ingon ni Jesus sa paralitiko, gipasaylo na ang imo mga sala. Bisan nasayod sila nga sa ilang kultura o sa ilang gituuhan, ang kanang mga Hudiyo nagtan-aw sila nga kanang sakit sa tao gumikan gina sa sala. Sakto ba dili? Kanabang sakit ba? Pranang leprosy. Ang tawag nila sa mga lepers, mga dagkong makasasala. Niya ang paralyzed, na-paralyze ka tungod kay naakay sala. Kanang mga bakol, mao nang nabakol ka kay naakay sala. Niya kung di man animo sala, kay gikas imong pagkabata, sala nas imong mga ginikanan, nitapot nga na nimo. So permi gina nila i-relate og sala ang mga bati nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Tinuod man sad, insakto man pod, kay ang sala man gyud makapabati sa atong kinabuhi. Kamatuoran man na, basta magbuhat kay tag sala, naagi daghang sakit o kasakit nga moabot nato. Gani, matud pang San Pablo, ang bunga gyud sa sala, kamatayon. Nilingay mong tupad ina na kay sala. Naisala. Perting sa nato. Ang atong mga politicians naisala. Ang atong mga kaparian, apilaning nagwali naisala. Naagyapon. Ang atong mga members sa mga mandated organizations o commissions din ni simbahan naisala. Samot na naisala. Ang kanang mga taong way simba-simba na naisala. Naasan. Ang atong mga nagdasa diha sa legislative, sa executive o sa judiciary sa atong gobyerno, nanay sila isala. Naasan. Nakaroon, unsa may solusyon sa sala. Dili di ay ang pag-away, dili ang pagkalagot, o dili ang solusyon, ang pagpasaylo. Mao na'y giawhag sa mga propeta, ang pagbiya sa sala, o ang pagpasaylo sa sala. Mao sa na'y sentro sa wali ni Jesus, kapasayloan sa mga sala. Kung magdinumtanay na gudta, musamot kadaghan ang sala. Ngunang di gyud pwedeng magdinumtanay. Sa ato rong katilingban, daghan ang nagdinumtanay. Na ay mga banag asawa, wa na magtagdanay. Musamot gyud na kabati ang inyong kinabuhi.
Ang mga managsilingan, wa na magtagdanay, samot na yun. Ambot ka, nabasa kay mga pari, nga wa na magtagdanay, patay ginang simbahan. Mga madre, wa na magtagdanay, patay gina inyong monasteryo, na inyong order, bungka gina. Muna, pasaylo. Unsaon man pagpasaylo, una, mudawat kita sa pulong sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Amos, ginganlan ni Amasias, katong pari, nga suod sa hari nga buangon, nga nganlag Jeroboam. Giingna ni Amasias, igo na propeta, balik na ngadto sa yuta sa Huda og panginabuhi didto pinaagi anang imong pagpanagna. Kanibang maglisod ta og himog pasaylo kung di ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung ang ato na lang pulong mo itong paminaon nga magsigig sulti nato nga bati na alkansi ka ana, luoy kay ka ana, ay maglisod kag pasaylo. Mao na ang una gideng buhaton, maminaw tas pulong sa Ginoo. Isulti na sa propeta, isulti na sa Biblia, isulti na sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Paminaw sa Ginoo. Mao bitaw ang ato rong tema sa atong Archdiocese karong tuiga, listening church. Unsa gito nang listening church? Unsa toy sumpay ana? Listening church, hearing God's words and the cries of His people. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo ug sa pakiluoy sa atong isig katao. Mao na ay una natong buhaton. Nabitay anak nga naghimo og krimen kadtong nahitabo sa Tacloban. Sa atong na hibaw-an sa social media, ang iyang ginikanan tawgo na to dysfunctional, magsigig away nya siya sad maigo sa away, nahuog siya og battered child nagtubo niya na. Why pagpasayloay ang ginikanan, siging sininghagay, why kalinaw. Ang resulta, ang bata gubot sa utok, pag-abot sa panahon nga naa siya gikalagutan, galisod sa siyag pasaylo. Niya haron mawa ang kagubot siyang utok, kay gubot dito sa pamilya, gubot sa dito eskwelahan, may pagmugamit tag armas, pamusilon tani sila para mahilom. Mao man ay atong solusyon, patya na lang na. Haron mahilom na, dili aron mahilom pasayloa. Nindota no? Sakto ba ng pamaagis Ginoo o sayo? Kung gatong tawgo na siya, tawhanong analisis, sayop yun. Kay mag-anad man ang buangon. Pero kung atong tanawon sa matas pagtuo, wisdom of God, puwerteng saktuha. Nganong puwerte mang saktuha? Kay kana di ang pasaylo mga igsoon, makapatransform na sa kasing-kasing sa tao. Daghan kaayong mga taong dautan kaayong binuhatan nga gisigihag-hatag og pasaylo sa mga taong suod sa Ginoo na nga usab ilang kinabuhi. Usanan ni ana si San Pablo. Sa dihang si San Pablo giingna ni Ananias, igsuong Saulo, gipasaylo na ang imong mga sala o gipaanhikos Ginoo aron ayuhon kas imong sakit, na usab gyud si San Pablo. Si San Agustin, giingnan sad ni Saint Ambrose, gipasaylo ng imong mga sala, ayaw ka guilty, offer sa Ginoo sa imong kaugalingon, nahimong pari si San Agustin, nahimo pang santo. Mao na ang pasaylo, the power
of forgiveness. Kamatuura na nga makita nato sa katilingban nganong magdinumtanay pagyud. Mag-isig na lang tag paningkamot tinabangay aron mawagtang ang sala. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang mga hukom sa Ginoo matuod ug silang tanan matarong. Nya unsa may hukom sa Ginoo? Pasaylua ang nakasala, dumti ang sala. Di ko nabi ato ko nung i-repeat. Ready, go. Pasaylua ang nakasala, dumti ang sala. Karon, kung ikaw kusog ay mo pasaylo, mahimo sad kang sensitive sa panginahanglan sa imong isig katao. Kasagaran sa mga tao mapasayloon, matinabangon. Pero kani mga taong madinumtanon, unsa nila? Condemning. Dili na sila mo tabang. Mo na, resulta na. Mo to mga Pariseo, panahon ni Jesus, kita ganig makasasala, abo nga na sala. Mayra sana para niya. Haron makaamgo na, buangon sa kay na, oy. May na magbago siya. Di ba na, no? Napamagani word nga, merisi. Ana. Pero ang Ginoo mo ipahukmon, dili. Kanang nakasala niya nagantos na pasaylua, tabangi, agakaya. Nga naman, ang tanang nakasala, biktima sa yawa. Ang atong tinuod nga kontra, mao ang yawa. Ang tinuod atong isalikway, mao ang yawa. Dili ang biktima sa yawa. Gilingian sa imong tupad, ina, kapila na ka na biktima. Ana, no? Oy, hasta ganini nagwali, kadaghan na ni na biktima. Nya, usa sa atong paagis pag sagakay sa nabiktima, mao ang pagtabang sa ilang kinahanglan. Padanglitan, kita ron dinhi. Unsa may atong panginahanglan? Raffle tickets. Kaning inyong nagwali, sige agad-hagad ninyo og pamalit na mong raffle tickets. Kadaghan man sa na biktima siyawa, pero ayaw na lang sa na-highlight ang akong pagkabiktima siyawa. Mingo mo demo, to mga Padersiano, utro sa na siya sa bisag naglagot ka nako. Baka ayaw na lang sa i-appeal, ing na lang mopalit ko raffle ticket, pasayloon lang ni Nakos Padersiano, magsigig ingon nga colors buhok, kiss kilay, ay na lang pasayloan lang sa ko kay igo ra man kong nisulti tungod kay di gyud maayo nga musupak tas Ginoo. Pero tan-aw nimo ni ang Ginoo mo nag-ingon nimo kolore imong buhok, kiskisi imong kilay, very good. O manggiarang sa Ginoo. Siya ra may musulti Damte ningon ako, pader, na may magtari din pader. Ato ning pahunongon ako, ayaw basi gisugo nas Ginoo. Di ba? Pangutan na usa dito, gisugo ba sila sa Ginoo? Wa gani ingna. Nya magsige lang tagbuhat aning wa gisugo sa Ginoo. Dito das onas ako na assignan nga chapel disco. Ingon sa mga batanon, disco pader, disco gyud. Ingon sa mga tiguang, di pwede pa dyan, di pwede. Di gina pwede. Ingon sa mga batanon, kamo mga tiguang, di mo gustong disco. Nya, limot mo ni among gusto. Way lami pista, basta way disco. Pagpangutanan nila nako na kung saan kanina ko pag-reconcile ng tiguang o ang batanon. Nako, sige. Una-hunaan sa inyo mga batanon, assignment. Una-hunaan ninyo, asa na to makita ug unsao nato pagpakita ang Ginoo dihas diskuhan. Makapakita kay mo Ginoo dihas diskuhan nya San Roque man to among patron, makit-an gani si San Roque ug ang Ginoo dihas diskuhan kana proceed tas disco. Pagsunod na mong kita imong tan blisod pa dilo magbutang tag altar dito pa dilo ina sa kano magdisco ta butang tag altar. So ako sa adto galisod sa ko mo to ang resulta ni come up ni og Christian disco. Nako Christian disco. Unsa man ang Christian disco? Nako way choral ang tanan welcome kay ang simbahan welcome ang tanan.
Nya way inom dito sa diskuhan, way inom kay dili ni hubog-hubog pag ampo ni pag daig ni Ginoo. Sayaw lagi ta, sayaw. Nya do na tayo dito ipamutang mga pagkaon o mga ilimnon, mga Diyos, tubig, libre tanan, libre tanan. Kay sa langit, libre tanang pagkaon. Niya, kung gusto ta mo gastog kwarta, atong himuong premyo-premyo sa pinakamaayong musayaw gikas pagsugod og sayaw hangtod katapusan. Ni ko ang gumi ato nagpremyo mi atong sobra mga 100 ka kanang 5 kilo packed rice. To, sige sila sayaw. Unya, dunay time to start, dunay time to end. So good mig alas 9, and mig alauna. And yun, paong yun tanan. So, kadali ra na pa der. Naku, kasi dali. Swag sayaw gikan alas 9 hangtod alauna. Unya, in between, na ay break. Oldies nga kanta niya, human modern, niya human sweet. Ang katong kombinasyon niya, human dito, kombinasyon na tanan. Upat ka hugna. Kada hugna, 1 hour. Niya humas 1 hour, na ay 5 minutes nga break. Nga naay mo paambit sa kinabuhi ni San Roque. O naay mo paambit, testimonya sa history sa kapilya. Ay ighuman lagi, igpaong. Igpaong music. Niya, sigang suga. Niya, naaday yung paambit. Manglakaw nga tulayo. Manglakaw. Mga tao, baka ito mga buangon. Manglakaw. At tapos dapat manginom og tubig, inigbalik ka sa tukad, hugop na sad. Basta pag human lagi namo, porting aligriha, daghan kay nakadaog, doon nagi usa ka tawo nga nahurot giniyag kadaog na apil sa daog bagi kas first part, second part, third ug fourth. Paghatag namo upat ka bag nga rice, wa na siya mudawat. Kay di naman siya kabarog. Kaya tiguang man sa kongguhan. Ingnan niya yung anak, kuha alang na, di na madagbaro, gibikugan kong bayan. Pero daog siya. Niabot na lag mga usakabuan, human sa pista, maulang niya po giistoryahan sa mga tao, ang kanindot. So kung giyahan ta sa Ginoo, nindot yun ang resulta. Nindog na ta. Mga igsoon, uban ang tumang pagsalig sa mga hukom o kabubuton sa Dios, kita malaumon usab nga moingon, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motoo. Human mulabay ang usa ka simana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Hesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya, mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha.
Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko o Dios ko. Unya mingon si Jesus kaniya, bituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo, bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita mao nga available na ang kaluwasan sa atong lawas ug kalag. Maluwas na ta. Pasabot, pwede na tang mga matay. Lingay mong tupad, na pwede na kang mamatay. Kay usahay manggod, ang atong gihuna-huna nga kaluwasan kanang dili ta masakit, dili ta mamatay. Pero ang tinuod nga kaluwasan mao ang pag-lig-o nato nga moagi sa sakit, kasakit o kamatayon. Kay nahibaw naman ta nga kana mga agianan lamang padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Mao na siya'y kuwang nato karon. Bisan pag mga tiwasuno na kayo, purti lang yapon kabalaka sa kinabuhi. Bisag way kwarta, hala patambal gyud, pa ospital gyud, unya moabot na lang ang gastog tag 500,000, tag 300,000. Unya hala gyud, mangutang gyud, hala sige panghangyo kay para mabuhi. Nga igo-igo yung na tagaan tanan, gioperahan, patay dayon. Ngana. Nagbilin pa yung dako kaing bayron nun. Nga naman, wa man kami dawat sa maayong balita. Ngilingay mong tupad. Na, mudawat ka sa maayong balita. Wow, na siya. Ug unsa may mga timaan na ang maayong balita kaluwasan available na, tungod kay nabanhaw na si Jesus. Ang tao nga nag-ingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, nabanhaw na. Mao to si Tomas, naingon siya, nito man kuana sa iyang gisulti, pero ako usang pruibahan og tinuod bagyong nabanhaw siya. Hikapon ako iyang samad, kay kun wa siya samad, dili siya mao ang Hesus nga kadtong namatay, unya nabanhaw. Mao tong nakahikap kita ang Tomas. O giingnan siyang Hesus, nituo ka kay nakahikap na ka. Nutuo ka kay natuman ang imong gipangayo. Mas bulahan tong mutuo bisan wa kakita. Mao na siya nindot. Nya unsa may mahitabo kun mutuo na ta ani, dili na ta mabalaka. Way kabalaka. Ilingyan imong tupad na sad. Ing nabalaka pakas sunod tuig. Nabalaka wa mo mabalaka ros kahintang sa atong gobyerno. Nabalaka mo wa. Way klarong tubag. Garalig tulo ka adlaw ang atong mga igsuon sa Iglesia ni Cristo ug uban pa ni apil ang main nga nagrally ang Iglesia ni Cristo. Ingon pag yung uban nga tuloy-tuloy na ni. Kay ang tumong na to nga luwason tagid ning Pilipinas gikan aning korupsyon, gikan aning niyang pagbendalo, gikan ining lack of transparency and accountability sa atong gobyerno, gikan aning mga selective
justice nga ang kasuhan kadturang kontras administrasyon o mopanig na kas administrasyon wa na kay kaso ato ning buntogon. Karon nahuman ang rally tulo ka adlaw. Nabuntog ba sud sa tulo ka adlaw? Pero i-appreciate nato ang Iglesia ni Cristo nga nipasiugda niadto. Hundreds of thousands nila ug sa uban nato mga kaigsuonan. Pero dili mabuntog og tulo ka adlaw. Nagrally sa daog kaduha, people power, atong natangtang kunuhay ang naglingkod sa gobyerno panahon atong President Marcos Sr. niadtong 1986, exactly 40 years ago. Napatalsik sa nato si Presidente Irap Estrada ang sa tong tuiga 2000 kinsa may naka-inomdom niyo ato 2002 ba to sa tong kuan. Basta napatalsik sa nato people power gyapon to. Nasulbad ba ang korupsyon? Nasulbad ba ang kinawatay sa atong mga ahensyas gobyerno ug mga empleyados gobyerno? Nasulbad wa? Hibaw man day mo. Karon magrally na sa tab, ato na sa ning taktakon rong atong kuno kining atong presidente o iyang administrasyon. Ikataktak, masulbad ba? Moingon kong wa gyapoy kasulbaran basta dili ta mudawat nga ang kaluwasan nagikan ra gyud ni Kristo Hesus. Kung dili ta moingon ngadto ni Hesus, Ginoo ko ug Dios ko, kung ang atong Ginoo ug ang atong Dios mao gyapon ang kwarta, mao gyapon ang gahom, mao gyapon ang dungog o kanang mga kalami sa kalibutan, comfort and pleasures. Kung mao gyapon ay atong isipon nga mga pangandoy natos kinabuhi, magsigi ra gid ning corruption, magsigi ra gid ning drug addiction, magsigi ra gid ning kinawatay nga wa nay sulbad-sulbad, mga inhustisya o kaning gubat, magsigi ra gid na siya. Lain-lain lang ang mga actors, pero mao ra gyapon ang action. Paragod anang, di ba, kanang eskwela tas una, drama-dramahon man na ang kanang kinabuhi ni Jose Rizal. Inomdom ana, sa tunay kasagaran, dramahon kasi nakasuway ng drama-drama. Lain-lain lang actors, pero maorang istoryaha. Munang inig-ingon gani sa usa ka politisyan, sumpuo na to ang korupsyon, ing nadayon istoryahe. Wala na to. Pero ngayon gani ang usa ka politisyan, Ginoo ko ug Dios ko. Nya si Hesus na iyang sentro, magsige na siya puyo sa kamatuuran, magpuyo na sa hustisya, magsunod na sa kinabuhi sa hustisya, magpuyo sa kakabos, musalikway ni anang kwarta o kanang dungog, musalikway sa mga sala, sama anang pagpangabit, sama anang pagpabakak, sama anang pagpanglupig, pagpangilad sa mga taong kabos o mga way hibang kaagan din sa atong katilingban. Muhunong sila na, kana, moingon kita, sulbad ang atong korupsyon. Nya naa ka na. Lingay mong tupad. Ing na, saman, musulbad ka sa korupsyon. Og di ta magsigig, og di ta moundang anang gugma natos kwarta, di ta moundang anang tong pagkaisipan, sigig pangangkon anang mga dan, mga yuta, maunang perting pitusas atong agianan, siging pamarking anang mga public roads kay ang kunon nga iya, di kita moundang ana, maona siya'y korupsyon.
Maunay gitawag og massive corruptions, siging pangangkon anang naang yuta, kuralon, wa nay agianan hapit ang silingan, parkingan, tindahan ang agianan, di na hinoon makuan, maagian. Ani ara na sa atong palibot dinhi simbahan. Ugnaan as tibok Pilipinas, way pakialam sa silingan, di masulbad ang korupsyon. Mauna iniglingkod na dito sa gobyerno, walang pakialam kinsa diha ang nasagasaan, kinsa ang nagantos nga wa nay hapit kaon, basta siguro lang ni akong kwarta, dako ang akong kwarta, dako ang akong balay, dako ang akong gahom. Anang Ginoo ko, Dios ko. Kinsa may Ginoo ni mo ron? Ha? Sa unang pagbasa, niingon diri nga, dili na mo mga langyaw, pagpasalamat mo, kay membro na mo sa lawas ni Hesus, sa katawhan sa Dios. Siya maoy nagsagang sa tibuok, anang sana, building. Ang nagsagang nato, ang nagkupot nato, mao si Hesus. Nya kinsa may nagtungtong ni Hesus nga para mo padako sa structure or sa building nga mao ang katawhan sa Dios kalibutan, mao ang mga apostoles. Ug unsa may kinabuhi sa mga apostoles, naagihapon sa kinabuhi sa nagsagang dinis kalibutan, kabos, maalagaron, nanlingkamot, paglikay sa way sala, nahigugmas mga makasasala, nagpakamatay para sa mga makasasala. Wa mo patay sa mga makasasala, nagpakamatay. Gilingian na sa dimong tupad, ning na magpakamatay ka para sa imong silingan. Sige, ing na ko no. Morning, kamo diyang mga nagdebosyon sa Sacred Heart, sulob pa mo mga puwa-puwa, pras na ako sa gabutang sagpuwa, niya karong gabi mag-alliance of two hearts, vigil ta, tibuok gabi gina, duka-duka, tugtog, agas-agas, laway. O niya, nahigugma ka sa imong silingan. Magpakamatay ka para sa imong silingan. Muhatag ka kag maayong agianan sa imong silingan. O bahala na mo diha. Ang mao gani na padayon ra gining corruption, padayon ra gining injustisya, padayon ra gining selective justice, padayon ra gining bitawag nato bisyo, anang drugas, sugal, kaulag, ug uban pa. Muguba gid na sa atong katilingban. Muna isangyaw nato ang maayong balita. O kita dinis parokya, ang makapasangyaw gid nato sa maayong balita sa kaluwasan, unsa man. Unsa may makapasangyaw nga mailhan tas tibok kalibutan, unsa man. Sana nga matay na mo diha. Wa mo kiba ang pagpalit sa raffle tickets. Bitaw, kung ang tibuok katawhan nga nagsunod nako nining akong misa, kamo mga online parishioners o territorial parishioners, kung mo palit mo raffle tickets para ro sa atong pista karong July 25, ika-163 na tong pista, atong matukod og mahuman og mabayran ang atong bell tower. Kada nimo tan-aw ang atong bell tower, makaingon dayon ka, kabahin ko ana. Nya kada bagting sa bell tower, nagtawag na nato, tingog na ni Kristo nga nagtawag, panimba na mo, pagampo na mo. Di ba? Di nagsangyaw tas maing balita.
Unya kay nakaapil man ani ang tibuok natong katawhan, tibuok kalibutan tuas Amerika, Canada, Australia, Middle East, European countries, dinhis ato Asian countries, nakaapil man ani tanan nga mga taga Compostela og nahigugmas Compostela, nakailang Padersiano, nakailan ni Santiago Apostol di Compostela, nakaapil man kada bagting anang maong kampana giampo sabka sa simbahan kay kabahin man ka sa tibuok lawas ni Kristo. Kanindot di ay. Di ba kaluwasan? Awa mo ka kita. Unya kanang atong adoration chapel ato sa dang matrabaho, mahuman og mabayran, kada tawo nga mosulod diha og magampo makighiusas Ginoo, naghatag og sustansya sa simbahan. Maapil sad ang tanang nakakontribute ana kay kabahin man siya sa tibok lawas. Pareha nang atong babay nag-inom ni mog usa ka sustansya, ang tanang bahin sa lawas maapilan yod, abot nas tumoys kuko, mo bitan nang mutubo ni atong kuko hasta kanang buhok, makaapil sa sustansya. Di ba? Mura mamog na nga luya inyong mga naong. Ako raman nang i-explain. Niya, kanang ato dihang bagong CR, ato sa nang mahuman, o mabayran, unsa may mahitabo, kutob sa tao nga muanha diha, o ma-relieve siya sa iyang gibati, kay comfort row may tawag ana, makomforted siya, unsa may sunod, makaingon siya, Ginoo, salamat. Salamat sa naghimo ani. Makaapil na sa tanan sa iyang grasya nga gipasalamata sa Ginoo. Kitang tanan nga nitampo. Unya kay wa man jud kay palit-palit og slot. Awa man kay palit-palit og raffle ticket. Makaapil ka. Awa kay apil. Inigbagting sa kampana, makaapil ka sa grasya. Tulisukon ka sa Ginoo. May nga ikada bagting nga wa ka ni apil, wa ka ni apil. Wa ka ni apil. Nya paspason man na, wa ni apil, wa ni apil, wa ni apil. Wa kay ayo, wa kay ayo, wa kay ayo. Ana nya dayon kag sudsod ni nya mo simba-simba dayon ka. Nya di lang yapon ka mo apil og palit sunod, patin-patian mo. Mura kag sanga nga natangtang gikas punuan. Onya kana diyang atong buta pumero ato naman ang gastuan ron atong gitangtang tong hazard ilisa na nato diyang walk of apostles nya kada tao diha nga moagi mohikap ana mo binirit sa mga apostles o ni Hesus diha unsa may mahitabo ma-blessed ka o ginig ka blessed na nimo magpasalamat kas Ginoo padayon kag ampo maapil na sad ang tibuok katawhan. Unya kay wa man jud ka ni palit og usa ka bisag usa na lang ka buok raffle ticket. Nya mo hikap-hikap ka diya patiran. Inigabot nimo ngadto ni Tomas ba kani sa Santo Tomas. Abot nimo hikap ito patiran kang Santo Tomas. Ngano wa ka ni palit raffle ticket karon pahimos na kagikap-hikap. Ilasa gud nimo. Dili tayo wa di sa tingin mo ingon anay. Pero kaluoy sa nimo. Hindi ka nya diha og naka-appeal kag palit og raffle ticket ighikap nimo moingon dai ka Santo Tomas or Santiago or San Pedro ighikap nimo ngadto nila San Mateo moingon dayon ka murag hapit naman ko kay tiwasono naman ko ani. Pero nakatampo biya jud ko aning imong kuan kaning imo dinhi pagbarog sa imong estatwa kay magsangyaw naman na kay hasta mga batang gagmay mohanga diha ma-influence naman sila di ba so nagsangyaw na kas maing balita nya kanang mga bata diyang mohikap-hikap usahay dagko ana moadto nag-Amerika moadto naglaing nasod magpuyo na sila sa kinabuhi nga apostolikanhon nakaapil ka ana unyag mamatay ka, kaya mamatay man ginang imong naong adto day kas langit. Labaw na gyud mailisa na to mga lingkuranan dinhi.
nya makasimba na tagtarong kay di nata igsandig nato di nata managana nga mapaksit ng imong buko-buko ana or malusno ana kay giagay ay na nindot ng atong kahimtang nya nakaapil ka kada tao nga makapasalamat sa Ginoo mosimba diri moingon salamat Ginoo ana apil ka gyapos grasya nya wa jud ka mo palit og raffle ticket nya lingkod-lingkod ka diya inigwali mo hagok pagyud ka samot yun ka tingali ko ana nya inig pangulikta lingiw-lingiw pagyud ka samot na gyud ang ako lang punto ang pagdawat sa kaluwasan mao di ay ang pagpuyo sa kinabuhi nga apostolikanhon ang pagkamagsasangyaw isangyaw nato sa atong ginagmay o dinagko nga mga buhat ug ang buhat ni Hesus mao gyud ang paghigugma sa atong isigkatawo dili sa atong kaugalingon manindog ta mga igsuon uban sa buhing pagtuo moingon kita Ginoo kaluy kami Ginoo manaa kaninyo Manausap kani. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana nganuman nga kami og ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghunahuna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak ug bag-ong panapton sa daang bisti kay ang maong tapak makagisi man sa bisti ug mosamot kadako ang gisi nini ug walay tao nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit kay kon iyang himuon kini magisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Unsa man say gisulti si Yawa? Ha? Sa tinud-anay ang Yawa wa ba gyud magsugo nga paggubot mo. Kay mo na isulti si Yawa nga kagubot dili gyud mahitabo nga mosunod ang tao kay wa may taong gusto gubot nilingay mong tupad ina gusto ka gubot pangutan-a ba awa way ganahan kinsa gutay ganahan gubot pero
unsaon nato pagkasiguro nga ang Ginoo gyud mo'y nagsultig kalinaw o ang yawa ba kay nagsultig kalinaw? Be, unsaon man? Tibaw mo. Kay kinahanglan magyud atong i-discern ang spirit. Matod pa ni San Juan. Kay usahay ra ba sunod ayon ta. Parehitong rally. Dunay rally kadtong white ribbon. Doon na sa rally nga gipanguluhan sa Iglesia ni Cristo. Na sa rally nga panguluhan sa mga pingklawan. Kinsa magid ani ang nagrally nga ang tumong maogyod ang tinuod nga problema, ang pagsulbad sa tinuod nga problema sa nasod, madaghan maning garali, parihar sa anang daghang kaso gi-file na ini-file og impeachment against sa Vice Presidente, doon na sa to ini-file og impeachment against sa Presidente. Karon kuno na nasa kuno mo file og impeachment para ni sa ombudsman. Kinsa Manila kaha ang tinuod yung ni file og impeachment sa tinuod sa gyud nga angay nga i-impeach. Ug di ta kamaong mamalandong basig mailad ra ta. Unsa may timailhan nga kanang maong kalinaw nga imo karong gipangandoy gikanas Ginoo. Ang Ginoo ay nagsulti nimo ana. Unsa man? Basta malinaw na kayo. Basta makapahimo ng bag-o sa imong kasing-kasing. Basta mabag-o gani ang imong kinabuhi kana tinuod na nga kalinaw, kay ang Ginoo gusto gid siya bag-o, di siya ganahagdaan. Bag-o gyud. Mao bitaw ang iyang bino, bag-o. Ang iyang panapton, bag-o. Ilingay mong tupad, ina bag-o na imong naong. Ina ko. Bag-o, naong. Di sad ganahang ginawa ng naong ra imong bag-ohon. Di ganahan ginawa ng bag-o kag balay, bag-o kag sinina, di sa ganahan ana. Ang iyag yung ganahan, kana yung bag-o kasing-kasing, renewal of the heart. Kung ang imo ganing kalinaw, maura ang pag-preserve sa imong karaang kinaiya. Kana kalinaw na nagisulti siyawa. Mo na ang resulta karon, daghang nag-away kay iyang i-preserve ang iyang kalinaw, ang iyang security. Di man siya malinaw na ay mga tao nga magsigig tudlo niya nga mauni buhaton. May pag-awayon ti ka, aron mohilom ka. Di man malinaw ng atong mga leader sa gobyerno nga naay magsigig tudlo nga ikaw mao'y nangawat, ikaw mao'y nangawat, ikaw mao'y nagkorupsyon. Ipapriso ti ka. Pailan ti kag kaso. Di man malinaw ang Senado nga na ay magsigig hearing sa Blue Ribbon Committee bahin atong flood control scam. Gubuton taning Senado haron mailisan ni sila si Cayetano. Pagkailis na, wa na gubot. Wa na tong mga NBI, wa na tong mga ingon nga naay threat sa Senado nga kinahanglan i-lock gyud, kinahanglan mag-online na lang ta kay naay threat. Wa na. Di ba? Mao na siya ay mga yawanong kalinaw ang pag-preserve sa sala, ang pag-preserve sa tawhanong mga anomalya. Ug mao na ron hitabo sa atong nasod, kining mga kaso karon nga gibuhat sa atong nasod, gibuhat ni aron ma-preserve ang ilang anomalya sa atong nasod.
mao nay nakapait. Pero kung tagaan ganig higayon nga ang Ginoo mo'y muhatag og kalinaw, ang una gid niya gayong kwaon mao ang sala. Ug unsa man ang sala? Kanang ang imo ng kaugalingon ang imong gihigugma. Lingay mong tupad. Na kinsa may mas gihigugma nimo ang simbahan o inyong balay. Nako no. Pangutan ba, na kinsay may mas gihigugma nimo ang simbahan ba o ang inyong balay? Ha? Kinsay mo ingon, Pader, mas gihigugma nako ang simbahan kaysa among balay, ta sa ngamot. Tuan na, wa naman. Mauna, puro-puro yun mo yawanon. Nganong ang inyong mang balay inyong higugmaon kaysa simbahan? Ngano man? Kay ako ning kalinaw. Ako. Ang sa Ginoo mga igsoon, atong kalinaw. Muna ang balay sa Ginoo mao ang langit. Ug unsa may ang gibuhat, nanaog siya dinhi sa yuta, gibiyaan niya ang langit. Ngano man gusto niya nga kita iyang tabangan, iyatang puy-an aron makasakatag balik sa langit. Ingon ana ang kinaiyas Ginoo, nya di nato siya pwedeng dawaton sa atong kinabuhi kung kita dili sad ta maliwat niya nga magsigig higugma sa uban. Magsigig huna-huna sa kaayuhan sa uban. Lisod kay nang magsigig simbang ang gihangyo, Ginoo ayuha ko, Ginoo makapasar unta ko, Ginoo makauyab unta ko, Ginoo mulampos unta ko. Sige lang ko. Di na pwede. Matapos Ginoo magisi ka na. Kaya Ginoo gusto mang biyain biyain ang imong papagmama, biyain ang imong bana, biyain ang imong anak, biyain ang imong bisyo, biyain ang imong kwarta, ipamaligya ng imong mga butang ug ang halin ipanghatag sa mga kabos. Mao man na itudlo sa Ginoo nga ikaw balik ayo, Ginoo tabangi ko, Ginoo mulampos na niya akong negosyo, Ginoo. Ayaw anaa. Unsa may mo isulti? Ginoo makapasar unta ko sa board exam aron makaalagad ko sa daghang mga tao. Lipay kang Ginoo na. Ginoo maayo unta ko sa akong sakit aron makapamaligya pa ko raffle tickets. Sus kalipay sa Ginoo na. Ginoo padako-dako among balay kay adto nako didto pahigdaon ang tanang way balay nga akong makit-an sa among silingan. Nindota na no. Mo na inyong ampo. Way ayo lagi mo lagi na. Mo na kitang mga Pinoy luoy kay ta. Kanus apaka ta mausab. Ana man gay pipila nato nagitawag og community-centered na ang gugma, dili na self-centered or family-centered lang. Mabda na ron sila, sige ingon, ato na ning wagtangon ang political dynasty. Istoryahe. Unya ang nagsulti sad, otros ang dynasty. Pero okay ra gyud na. Bisan pag political dynasty, pareha sa Japan, pareha sa Singapore. Kasagaran diya mga dynasty manailang. Pero ang ilang kinaiya dili para lang sa ilang lungsod or sa ilang kaliwat, kung dili para gyud tibuok nasod. Ang ilang gitan-aw gitawag og national consciousness. Ang ilang effort ba national welfare, dili clans welfare, dili family welfare, dili self-welfare. Di ba? Muna importante. Kaya ang Ginoo man God, matud pa ni San Pablo, usa ka lawas nga dunay daghang bahin. O kinsa man ang mga bahin sa lawas sa Ginoo, the whole humanity. Mauna si Kristo nagluwas nato gikan sa sala, dili para lang sa pipila ka tawo, kung dili ang tanan yung katawhan, the whole, kitang tanan. Sige, lingay mong tupad. Di mulingi, wa na'y labot sa lawas ni Kristo. Sige, ingna.
Ing na pwede na kaadto mamahaw sa amo karon sige nga. Naadto ta mamahaw sa amo. Niya mingon sa nang usa, pwede sa ko nimog ako'y manglabas inyong bulingon. Oh, di ba? Inana. Niya mingon sa nang usa, pwede ra gyud adtong akong bana mo higda sa inyo karon. Oh, ana. Nindot no. Pero dili sa binuang nga kuan buhat para sa kayuhan sa tanan. Mao na nga dili ka makaako pagbuhat og butang nga makapasakit sa imong isig ka tawo. Mao na nga kanang hustisya nga atong giingon sa atong balaod, dili nimo i-apply sa pipila lang. Mao na roy uso katong rally sa Iglesia ni Cristo nga usas ilang gipetisyonan kanang selective justice. Kana bang ang hustisya akong ipahamtang nimo basta kontrata, pero di na ko ipahamtang basta amigo ta, bisan pag ika maoy sadaan. Pareha karon no, ang difference anirong plunder nga gifile sa ombudsman nga iya kunong ipapriso na si Rodante Marcolita. Unsa may gibasihan? Ang donasyon sa iyang pag-campaign period. Donasyon gikan sa iyang mga amigo, mga tulo ka buok niyang amigo. Maniabot ko nung mga 75,000 million man tinga ito. O niya, wa ma-declare ni Rodante Marcolita nga, muragwa niya ma-declare ba, nga naay ni-donate niya para sa iyang campaign pagka-senador. Niya, gi-issuehan day na, gi-relate day na sa kaso nga plunder. Kaya wa niya gi-declare. O niya, na ay dagko ka donations gipang mention karon nga niabot og hapit mo 400 million ngadto sa atong presidente pagdaga niya gipanghinganlan magana dihang mga nagdonate niya gipahiluna pagyud sa mga nindot kayong lingkuranan karon sa atong gobyerno pagdaog nas presidente wa may kasong plunder na declare sa kana o man takhibaw na declare ba nga niabot gyud hinog 400 million wa kasuhi og plunder di ahinoy gidonate sa iyang amigo kasuhag plunder mao ra man ang kasuha di sa ato pa selective justice niya kasuhan nila si Chis Escudero og si sa to Joel Villanueva matud pas ombudsman hinog na ang kaso pagbali na ngadto pikas o karon wa na musugod na sad kunog kuan review kung tinuod ba yung naa sila'y kaso back to zero. May igsoon mao na siyang ingong Kristo lisod kayo ibutang nato ang bag-ong bino sa daang sudlanan. Dili pwede mosod si Kristo sa kasing-kasing sa mga taong dili makabiya sa sala. Last na lang lingi sa imong tupad na biyain na ng imong kwarta o niya ipalit og raffle tickets. Ingna ko no, makabiya ba siya? Ingna ba? Kay naanad magita ng tigom. Biyae ko no nabe. Niya ipalit og raffle tickets. Daghan nang namiya silang kwarta niabot na nga atong halin og 33,602 ka mga raffle tickets. Pakpak. Salamat kayo. Niya, padayon ta ha. Mamalit, mamaligya. Karon, available ang among GCash accounts, available ang atong bank accounts, available ang atong kwarta padala. Sige lang yun mong sunod aning mga data nga atong ipakita. Naasaroy na maligya dihan, suroy-suroy. Daghang mga tickets ron nitabang nato. Congratulations sa nitabang. Mamalita. Kaya naapatay mga around 200,000 ka mga tickets nga available. Nga 33,000 pa lang ang atong nahalin. Unsa may bag-o nga mahitabo nato ani. Kay mo maning namaligya tag ticket kay natay bag-o nga pangandoy nga isud sa nato sa bag-ong kinaiya. Ang atong bag-o niya nga bell tower. Kanindot og naatay bag-ong bell tower. Ano?
Nya kanindot og nana sa tay bag-o. O pamasagit tay klaro din pag-abot nako wa manggi Adoration Chapel. Maghimo tag bag-ong Adoration Chapel. Nya maghimo sa tag bag-ong CR kay kanatong CR di ang atong gi-renovate. Mura naman sa siya bag-o pero karaan magyapon na. Katong mura tag mo id-id kaming mga laki, mura mig miid-id sa punuas lubi. Kita among sampot samtang mangihi mi nya inigatubang nato na mga tao na karon ato na nang giarang-arang og jutay. Nya maghimo sa tadihag bag-ong walkway dias atubangan ngatong himuon nga Walk of Apostles. Daghan na niya kay tag mabinerate nga mga imahin sa mga santos original nato. Apostolic Foundation, gitawag nag-Apostolic Foundation anha dias tubangan. Og maghimo sa tagbag-ong mga lingkuranan din hisod sa atong simbahan. Kanindot ana. Pero gakinahanglan tagbag-ong katawhan nga andam gyud mo biya og muhatag sa ilang mga kabtangan para sa simbahan. Kadtong gustong mutabang manindog, ang di gustong mutabang panguli na lang tingali usamo. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios nga manggihatago natong amahan sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Malaumon kitang muingon, Ginoo sa bangkete panalangini kami. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kung siya lakaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa tingin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya sa Hesus mingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gitagna dinhi ni Propeta Zacarias nga moabot ang atong hari ug maghatag og kalipay sa iyang katawhan. Una sa taga-Israel, karon alang na nato kay katawhan man tas Ginoo. Nya niingon diri, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon. So ang kaniday nga atong hari nga mao ang Ginoo, mao si Hesukristo, madaugon apan mapaubsanon. Hilingay mong tupad ing na nagkita na mo sa atong hari.
Ina nagkita na mo. Wow, daghan kayong wa kakita sa hari. Mao nang niingon diri sa atong ebanghelyo si Jesus, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Kinsa may dili makakita sa atong Ginoo, inigabot niya kadtong mga taong maalamon ug makinaadmanon. O kinsa man ning mga tawo nga maalamon og makinaadmanon nga dili kakitag Ginoo, kun arita mo base sa atong ikaduhang pagbasa, ningon diri busa mga igsuon. Sa to? Kun magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod kamo. So kini diyang mga tawo nga dili kakitag Ginoo, mao ni ang mga taong patay na. O kinsa man ni mga taong patay na, kanang minanduan sa tawhanong kinaiya. Apan matod pa diri ni San Pablo, apan kun pinaagi sa espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayod kamo. Ang makakita ra Ginoo kana rang buhi. Ngilingay mong tupad ing na patay na ka o buhi. Pangutan na ba? Panalitan kanang patay ug mangayo kag kwartas patay, muhatag pa na dili na. Dili na. Pero kanang buhi, ang patay magpalimos butangag limsanan diri sa uhan sa minatay sa may lungon. Ang muduaw nga buhi pamailhan nimo kay mukuot man na nya muhog didto. Pero kanang mga patay na nga niduaw sad di ginamuhog. Pasabot ang patay dili na mubati. Ang buhi ray dunay pagbati. Lingay mong tupad ingna nibati pa kanako. Ingna kuno ba? Na pa kay pagbati nako. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang excited lang gyapon nga makakita sa inyong bana kada adlaw? Taas ang kamot. Oh, mga patay na mo. Ora mo patay. Naibana nagpa-counseling nako. Medyo may pagka below the belt ni siya ha. Mo romansa kuno siya siyang asawa. Siya sus pader pila na ron katuig. Mura jud kog nakigrumansag tabla. Di ko ka-imagine ha, wadyo ko ka-imagine na unsa nga ambot lang ninyo unsa na. Unsa man ang tabla? Sus. Lang-alang na lang ang pari kay nakigrumansas unlan. Dili mo baos. Way pagbati ba? Mura lagwa. Nya, nahiubos kayo ang bana. Kayang asawa, mura na lagwa. Mo na kamo, mga patay na mo, mga asawa. Mga bana, kinsa ninyo mga bana nga excited lang yapon kay mong hikap-hikap sa inyong asawa kada adlaw. Taas ang amot. Otro sa mo. Nangamatay na sa demo di ay. Oy, kawa ninyo ayo. Sus paita no, gingon ana na lang gyud tanan. No? Mao na sa atong mga leader sa gobyerno, kinsa Manila ang murag buhi, kinsa sad nila ang mga way pagbati para sa Pilipinas. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret lang usa. Mailhan sa na nimo ang mga tao nga dili patay. Kanabang buhi sila na ay pagbati. Ngano man, bisag mamatay ng ilang lawas, kanang hayaon na sila, daghan kaing tao magdugok sa pagbilar, labi na gid iniglubong. Pero kana gani mga animal nga tao, buhi pa, gilikaya na, ikamatay, muingon pa, mirisi. Jutay kaing tao niya, makita ni mo nga murag uga ba, naiuban mo, mobilar murag napugos, ang mga naong kaanay.
Wala. Oh. Muna ako magmisa ganay ko kanang minatay, kanang gihaya, labi na ganin simbahan, nya purting daghanang mutambong, nako kaning tawhana buhi gini. Malangit gini kay pasabot daghan ang nakashare sa iyang kaayo. Kay mukuan magita, musunod magita sa taong maayo, mulikay magita sa taong dautan. Malipay magitang mukuyog sa taong maayo, masuko magita sa taong dautan. Nabitaron sa social media, taliwa sa protesta dinis atong nasod, nilarga man to si President Bongbong Marcos ug ang iyang entourage ngadto sa Canada. Pag-abot sa Canada, naatay mga OFW nga tuas Canada nga nagrally ug nagsigig-singgit ug mga bati nga comment ngadto sa atong presidente. Sigig-singgit, dag placards na apay gibutang dito, layas na. Unya kay dito man sad si Auntie Claire ang the best kana ganing spokesperson ni President Bongbong Marcos. Dito man sus gianaan yung megapon, pak magnanakaw ka, isauli mo ang pira sa bayan. Lakaw sa Auntie Claire, di mangid niya madahap, pap smile siya, pero tapaw kay naong pag smile, gilibot-libutan siya, di mangid niya makaya nga murag mapahilom niya. Ningadto siya sa pulis. Pag-abot sa pulis, naingor sa ang pulis sa mga Pilipinos, just say freely what you want to say. Okay, this is a freedom. This is a free country. Basta walang nimo siya dagmali, nalang kay gisulti niya, sige lang, sulti lang. Astang uwawag na kanabang dukmulan, bita kay nakamagnanakaw ka, inubos ninyo ang pira sa Pilipinas, tapaw-tapaw ang naong. Nya, ipakatap dayon sa social media karon, whole world nakakita niya na ang naong sa mga tao nga gikalagutan o kanabang mura bagi-ayra na sa kadaghanan sa mga Pilipinos, ma-display na kastibo kalibutan. Muna makaigok kaluoy. Lahi kayo pagkapriso ni President Duterte, nga ginganlan og kriminal, ginganlan og mamamatay tao sa nagkiha niya. Pag-abot gid niya sa dahig, dito sa prisuhan sa ICC, ang dahig kanang maong prisuhan, nahimong tourist attraction sa tibuok kalibutan. Purting tao hangtod karon mag-adto dito, magpundo, bisag di sila kakita ni Tatay Digong, tuwa sila dito gapundo, hundreds, thousands of them, hapit kada adlaw, tuwa dito. Bali no? Bali. Ni ahinoy gasigig serbisyo nato nga kunuhay honorable, nya siging ingon nga pangulipas nga nakabuhat sila mga maayo, ang mga tao nga nakasinati sa ilang binuhatan, wa na gyud. Niya mura sila mga patay, dili lang gyapon mubati og kauwaw, dili gyapon makonsensya, dili lang gyapon makaamgo ug unsay maayo. Ngano man kay patay naman ang ilang kalag. Unsaon man pagpabuhi og balik sa kalag, sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an. Hibaw ko nga kani karon silang mga naas administrasyon, taliwa nining daghang mga korupsyon, daghang mga batiko sa publiko. Gibug-atan na sila, tanawang ilang mga eye bags, tanawang ilang sinultihan, di na kay maklaro, maana na lang. Nga naman, kay galisod na sila. Ang uban nangawa na, ang uban di na magpakita, ang uban murag nang layas na. Nga naman, gibugatan sa ilang gipasan. Ilhan man na ni mong bugati. Ako magtanaw ko bitaw ni BP Sara, naalang niya po siya mga engagement sa community, niya magsuliyaw ang community, mukuha pagid siya cellphone, mo selfie pagid siya siyang kaugalingon, niya mo katawag maayo, mo pasiaw maayo. Iko kaning niya, bisag mamatay ning bayhana ni buhi lang yapon eh.
Mga tao maghuliyaw yung ka na, siging singgit, musugat niya, iwakli na. Pero naglakaw yung tao nga tong presidente dito sa Canada, hapit way mo tagad. Way mo tagad. Ana-ana siya, uwak ignaw. Tuay no'y gasigig singgit o bati kayong kuhan sininggitan. Bisag asa siya din sa Pilipinas. Mingaw kaayo ang iyang palibot. Mura kag nagbilar og patay. Patay na gyud. Nga naman, tungod kay gigamit man ang tawhanong kinaiya. Kining pasabot sa atong kanibang gipasabot diri ni Kristo nga gililong nimo sa mga maalamon ug makinaadmanon. Ang maalamon ug makinaadmanon mao kanang nagsalig sa ilang tawhanong kinaiya, gahom ug dungog. Kanabang murag feeling nimo proud kay ka nga naa kay kwarta, naa kay gahom, senador ka, congressman ka, presidente ka, mayor ka, gobernador ka, pari ka, obispo ka, monsignor ka, presidente ka, CEO ka sa mga kompanya. Proud kay kaana nga murag para nimo mabuhat nimo tanan. Proud mangiusahay ang presidente sa kapilya, mura mag feeling nila labaw pa sila sa pari usahay. Mao na sila'y mga dali kayong mamatay. Tawhanon man ang kinaiya nga mahimo kang proud. Ang Diyos nung kinaiya matod pas unang pagbasa mapaubsanon apan madaogon. Kanabtang makadaog ka, malipay gyud ka. Naataroy tennis player nga sikat kaayo, si Alex Ayala. Pagka-humble, pero grabe kay siya og achievement na karon. 21 years old pa lang siya, babae. Nakaabot na siya sa world class nga tennis dito ron sa Wimbledon. Nakadaog na siya sa second round. Bahala nagmapildi siya tingali di kaabot sa Grand Slam. Pero first Filipina tennis player nga nakaabot adtong maong ground in the history of the Philippines. Mga matay na lang tapila kay makayatak anang ground sa Wimbledon nga Pilipina. Unya, iya pag yung gipangpildi sa lain nga mga tournaments nila, gipangpildi niya ang world number 8, world number 5, iyang gipangpildi. Oh, adi mo to, tanaw sa mong tennis eh. Sige naman lang saan mo pickleball, hala si hapa ka ng pickleball, ayaw saan na, nasa ilain saan nga koan. No? Apan mapaubsanon, mura-mura sana ni Manny Pacquiao, mo nagingan lang siya the Manny Pacquiao woman version. Kay si Manny Pacquiao sad sa una, katong iyang kasikatan, karon wala naman kay ko kaoyo nga, mag-rematch ko no silang Mayweather, tiniguang naman ang ilang duwa in taon eh. Anang human na ba kanang ayaw na lang kaayo para nako sige sa ako sa daan sorry Manny Pacquiao pero ano bang tiniguang na kayo ba dili na kayo excited madalagod anang magminyo tag 78 years old unya mamugos pag yun nga ipakasal mamugos pag yun magpuyo-puyo para unsa man na ni maho na mamong upos wala na matod pa sa mga tinigo at sinultihan nga wa naman ay sparks in town mura naman nagpuspuro nga kanang nihunga di ko ano ni hupas na mapaksit na lang ang kanang kadlitanan ba mapaksit na lang wa na mo spark no asa ako nang una hawa ko kibaw ninyo ako kibaw okay kami og magdikit Miss Madre mo spark ba yan ba sa wow na kuan ba ka ayaw na lang sa ipamugos. Pero sa Manny Pacquiao sa una katong iyag yung kasikatan. Saan katong napasad siya ng mga 20 years old, pasaka? Grabihang. Maukay ang tibok kalibutan. Mausa na ron ang atong queen sa tennis din sa Pilipinas, si Alex Ayala. Iyampo na to na magpabilin siyang humble, beautiful, and successful. Kay dako kay na ikatabang. Kuan na siya, asa to? Limot man kung asa na siya po. Unya, unsa may buhaton, matod pa sa Salmo, daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang tao sad nga buhi kanunay,
Ang tao nga mapaubsanon ug manggihatagon kanunay samtang buhi pa siya, dili mapahitason, dili kawatan sa iyang isig katao, bisag patay na, higugmao na sa katawhan. Mo ni Santiago Apostol, ubang mga santos, labi na si Mama Mary, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, sila Santa Maria Goretti, daghang mga santos nga atong gi-enthrone, mga models sa kinabuhi. Buhi sila kanunay. Lingyan sa dimong tupad. Ingna, ug mamatay ka, napakay mo handom nimo. Naaka ha? Ang imong ex, muhandom pa ka to nimo ug mamatay ka. Itong ex nimo ba? Mailhan mo na nimo kon buutan gyud ka kay bisan katong imong ex mo kuan to mo bilar to nimo. Hasta pa gani ang iyang kabit sa imong bana mo bilar nimo. Basta buutan ka. Nakoy kaila na. Ang iyang bana na ikabit nga 5 ka buok. Nya ang asawa dito nagtambong, nagmisa pod ko. Nagtambong ang asawa. Nya iyang gipang pinpoint, "Pader, kanang galing ko diha mo nay una niyang kabit kali kaduha una niyang kabit ana." Ni bilar dito nya na ikaw ni alagi ka siya. Amiga man mi Pader. Kay ako raman silang giatiman hasta gani ilang mga anak, ako man gina silang dumdumo ng ilang mga birthday inana. Asawa siya. Nakaing ko sana all. Nakusos og nakauyab pa kog press nimo, di jud ko mapari siguro na. Mga bit sa di ay joke. Inana ba? Hangtod mamatay na. Handumon gyapon na. Muna nga atong hatagan silang mga pasidungog. Biti sa ato bitaw. Ibutang yung nitso, ibutang yung, by the way, nasod ano sa kong una-una, naamantay project dito sa akong previous parish sa San Vicente. Naghimo ta dito cooperative kanang Sub Filisco, San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative. Nga ang atong project mao ang paghimo og 6-story building columbari dito. Kanabang butanganan sa mga bukog ug mga abo. Kanabang gagmay buntawgon to bon chamber perdo columbari o suwari inana. Perti namong paningkamot nga maaprubahan, hapit mo tulo ka tuig among pagpa-approve nga ma-release ang license to sell para makasugod na sa maong columbari. Madugo. And thanks be to God, akong i-recognize o pasalamatan ang mga taong nitabang, labi na gyud ang DSUD nato, Department of Human Settlement and Urban Development Office sa gobyerno nga nihatag na gyud sa license to sell. Yes, pakpakan na to. Daghan metang katabang ani. So karon ako nang i-announce ninyo available na ang mo-appeal sa atong mga kanang mga columbaris. Ang presyo, pre-selling price 70,000, 80,000, 90,000 inclusive of kanang perpetual care. Basta maka-appeal mo sa pre-selling karon. Sugod ni karon, kontaka lang ninyo ang atong admin office. Mao ni ang ilang mga naong, ilang mga ngan nasa atong screen. Kontaka lang ni sila kay sila na imuhatag ninyo sa steps on how to acquire. Pwede na siya i-spotcast ninyo, dako-dakog discount. Pwede sa ninyo i-term, naasad siya term. Kontaka lang ning atong mga persons in charge. Gitawag na itong admin people sa atong Sub Filisco. So, kini siya ang Sub Filisco, ang title na to ani gitawag na to San Vicente, sa title ani Aliloan, sana nakalimot na ko title sa atong basta Memorial of Love, no? Na say word nga Memorial of Love. Ato lang ang tarungon kay nakalimot na sad ko. Ngano man tungod kay ang atong ipahiluna diha gastuhan nato mao man ang mga tao nga kana ganing atong gimahal.
Nya, kung gusto sad mo mag-business, para sa mga business-minded people, invest na mo karon sa atong Columbari kay pre-selling pa ni almost matimes ko ani siya mapunanig mga 50 to 60% siguro kung mahuman na. Once mo start na ta sa construction, few months from now, ato dayong i-increase ang iyang price. Muna 70, 80, 90,000 sa lain-laing. Uno man ni siya ka level sa kada floor. Nya naghimo tag 6-story building, moabot ning mga 19,000 plus ka mga columbaris. O ganahan mong mukuan, labi na Tagaliluan, kay dool ra ninyo dito, o Compostela, apil na sad ang Mandawi siguro, Lapu-Lapu, dool ra kayo, diha sa Liloan. Sunod na lang ta mo pakita sa iyang features, kay nagpa-approve pa mi, ongoing pa ang process sa pagpa-approve dito sa DSOD about sa atong advertisements in online or in brochure, nagpa-approve pa ta, di pa ta allowed na mo pakita sa iyang features. Pero soon, we will show you. Pero karon start na ta og pre-selling. Ako lang ning gisgutan tungod kay paningkamot sa dinato nga makaalagad sa ato mga minahal sa kinabuhi, niya ang ato sang proceeds ani itabang nato sa simbahan og sa katilingban kay cooperative man ni siya, composed of people who are active in the church. Ato ning gihimo aron atong ikapaambit ang kinabuhi ni Kristo, dili ang kamatayon. Manindog na ta sa moambit.